Alright, good morning sa inyo. Ang itatakal natin ay, in this video ay VLOOKUP with drop-down list. So gumawa na ako last year actually ng video na ito, but then sinimplified ko this year, no? Para makita for class purpose lang, no? But yung nasa isang video ko ay yun yung mahaba, yun talaga yung practical test na, no? Ginamit ko last year during practical test. But anyway, gagamitin din naman natin yun. But in this video ay sinimplified ko siya with the drop-down list. Ito yung bago this year, no? Merong drop-down list. Okay. So, ang gagawin natin ay i-assume natin ang data natin ay napakahaba. Itong data na to. Name, sales, email, phone number, age, hanggang ilalim. I-assume natin na sobrang haba niyan, ano? Ang gagawin natin ay mag-create tayo ng isang search table na kung saan itatype lang natin ang pangalan, sa ilalim lalabas na yung information niya like sales, email, phone number at age. Hindi na natin kailangan ibaba pa, no? Kung ang data ay napakahaba hanggang ilalim, no? Okay. So actually niready ko na tong dahil hindi kasi sa oras, dahil yung video, dahil 3 minutes, 4 minutes lang ata yung maximum yung video. Dahil free lang yung ginagamit kong video, recorder, no? Okay, so ang gagawin natin dyan, ipo-formulate natin dyan, ito nga sa ilalim, itong walang kulay, no? And then ito, nilagyan ko lang ng highlight para marking lang siya, no? Diyan natin itatype yung mga search natin. So pag-formulate ng sales ay equals, ito na, pakisundan, VLOOKUP, shift 9, and then, i-click natin dito sa lookup value. So, lookup value ang kailangan niya. So, i-click natin sa dyan. Lookup value, then comma. And then, ang table array na tinatawag ay yung mismong data. I-highlight natin lahat dyan. Comma. Column index number. So, kailangan natin ilagay yung column index number. Pang ilan ba si sales? Pangalawang column, so ilalagay natin ay 2, comma, range lookup. So ilalagay lang natin dyan ay false. To confirm the insert natin. Then close, and then enter, no? NA, so mapapansin nyo bakit po error, NA, wala. Dahil wala pa naman talaga tayong sinesearch. So kung mag-search tayo dyan ng Jason Smith, no? Lalabas yung kanyang sweldo dyan sa ilalim, no? Without automatically mag-show yung kanyang information sa sales. Okay, how about po itong mga to? So kung meron tayong isa niyan, i-drag lang natin yan, ano? And then, dahil lahat error to, no? Dahil wrong ang formula, so i-correct natin. Actually, ang mali lang dyan ay yung column index, no? At saka itong array, no? So, paano po i-correct yung array at saka column index? Si array ay sasakupin mo lang yung mga data dahil may lumabas na isa. Dahil nagamit natin doon sa sales, no? Yun lang ang no? So, itong blue na ito yung column index, no? Dadalhin lang natin siya dito sa to. Diyan. Iusog natin yung lookup value, no? The lookup value iusog lang natin. Yung column index, papalitan din natin, ng 3. Bakit po 3? Dahil pangatlong column si email, no? And then enter, no? Double click. Lookup value, usog natin kay Jason Smith. Table array, iusog din natin. Ayan, no? Usog din yan. And then column index number, gawin natin siyang pang-ilan na yung phone number. Pang-4, no? Ayan. Double click. Lookup value, iuusog natin. Table array, iusog din natin actually. And then, column index number, palitan natin ng pang-ilan? Pang-5, no? Tama ba? 1, 2, 3, 4, 5. Age, ang hinahanap natin. So, enter. So, kung mag-search tayo, let's say, kay Mark Thompson. So, ibibigay niya lahat ng information down, no? Ni Mark Thompson. Okay? So, yun yung goodness o kagandahan ng VLOOKUP, no?